I am honored to deliver, upon the instruction of the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the Oslo Joint Communique. This joint communique highlights a significant milestone in the quest of the Filipino people to achieve peace, reconciliation, and unity. I am therefore privileged to report that the government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines have agreed to a principled and peaceful resolution in ending the armed conflict. May sumabog. May sumabog dito sa emisyon, may sumabog. Nakikiramay po ako sa mga pamilya ng mga biktima ng pagsabog ng bomba sa loob ng Mindanao State University sa Marawi City nitong araw ng Linggo. Kasabay nito ay ang ating mahigpit na pagkondena sa nangyaring pagpapasabog at sa mga tao o grupo na nasa likod nito. Ang mga nasawi at mga sugatan ay mga sibilyan. Nakakabahala na ito ay nangyari sa loob ng MSU compound sa isang katolikong simbahan, sa isang bahagi ng bansa na may mahaba at madugong karanasan sa terorismo. Isa itong gawaing mapangahas, ngunit malinaw rin sa atin na isa itong karuwagan. Nananawagan ako sa mga lahat ng Pilipino, lalo na sa mga Mindanawan, na maging mahinahon habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang mga otoridad. Gayunpaman, kailangan rin nating maging maingat at maging mapagmatyag upang mapigilan natin ang mga maaaring susunod pang atake sa mga sibilyan. Alalahanin natin ang ating mga tagumpay para itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Noong 2016, ilang sibilyan din ang nasawi sa pagsabog ng bomba sa Rojas Night Market ng Davao City habang ako ay mayor. Alam natin ang takot at sakit na dala ng karumal-dumal na gawaing ito. Dapat ay maging matatag tayo sa harap ng mga hamon at patuloy na banta ng terorismo. Huwag nating hayaan na magtagumpay ang kasamaan laban sa bayang nagkakaisa para sa kapayapaan. Syukran. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa
because the fight against terrorists is deeply personal to me, as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. On November 23, 2023, the government of the Republic of the Philippines and the National Democratic Front of the Philippines affirm and sign a joint statement to wit, cognizant of all serious socio-economic and environmental issues and the foreign security threats facing the country, the parties recognize the need to unite as a nation in order to urgently address these challenges and resolve the reasons of the armed conflict. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict, resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DF. The parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priority for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace.